Two-way lasagna. Pwede namang lasagna. Depende naman kung anong basa mo eh. Ikaw naman din kakain, huwag ka nang mamroblema. May nag-request na gusto nila yung barubal ulit na voice over essay. Ito na, babarubalin ko na kayo. Magpapakulo ka lang ng tubig, lang naman soft drinks sa ipakulo mo dyan. Hindi papalabutin mo yung noodles. Sa pinagkaiba lang naman ito, mas malapad to kaysa sa normal na spaghetti noodles. Kasi itong lasagna, ito yung mama ng mga spaghetti. Malalaman mo kung luto na siya, kung lantutay na siya pag binagay-wagay mo. Tsaka pag sinampal mo sa mukha mo at nasaktan ka, luto na yon. Gising ka na sa katotohanan. I-drain mo na yan at ilagay mo na yung butter. Charot! Gamit na mantika tsaka margarine lang kasi hindi tayo mayaman. Magtunaw ng bawang enough lang para matakot lahat ng aswang at saka mukhang aswang dyan sa bahay ninyo at ilagay ang dahon ng basil. Kung wala kang basil, itigil mo na panonood at bumili ka muna ng basil, okay? Kung wala talagang basil, ilagay mo dahon ng saging o kaya bayabas na yan. Tapos ilagay mo na yung giniling dyan, tapos konting salt. Sinisison ko na yung bawa para may lasa na siya. Tsaka paminta. Make sure equal yung pampalasa nyo dapat pareha silang 600 pieces. Gumamit ng diced tomato kung medyo nakakaluwag-luwag. Kung wala, edi kumuha ka ng kamatis. Kung wala, edi gumamit ka ng ketchup. Kung wala pa rin, bakit ako pa rin ba na problema sa ingredients mo? Bumili ka muna. Tapos maglagay ka ng tomato paste kasi ito yung nagpapa-asim. Kasing asim ng batok mo. Charet, maligo ka muna, okay? Lagyan mo na ng tomato paste kasi ito yung magbibigay ng lasang Italian. O, di ba? Italian style ang ginagamit ko para wala lang, maiba lang. Masabi lang na iba kaysa sa nilulutong pang birthday party na Pinoy. Maglagay ng asukal kasi pag sobrang asim, babalansin mo ng asukal para okay. Ngayon gagawa na tayo ng bechamel. O, alam mo yung bechamel kasi ako hindi ko alam yan. Ni-research ko lang yung kanina. Magigisa ka lang or magluluto ka lang dyan ng mantika or butter, flour. Tapos maglagay ka ng evap. Evap lang gamitin mo kasi hindi tayo mayaman. Maglagay ng keso, kahit anong keso, pati ba naman yung poproblemahin ko, kahit yung lumang keso nyo na ginamit nyo, nakuha mo dun sa Christmas party na keso de bola, okay na yun, basta ilagay mo na yan, basta pampalapot. O pag naluto mo na yung bechamel, wow, big word, kumuha ka ng isang lalagyanan kasi wala kaming lalagyanan na malaki pang lasagna para pang layer-layer. So kumuha lang ako ng mangkok na bowl, at ito isang technique na tinatago-tago ko na pwede nyo gawin para makagawa ng lasagna. Ipalimot lang sa bowl, tapos i-layer mo yung sauce at saka yung bechamel ng layer ng noodles. Magupit-gupit ka na lang dyan, magpaka-creative ka para kang gumagawa ng project mo ng grade 6. Tapos ngayon, pag na-layer mo na yan ng pasta, cheese, noodles, pasta, cheese, noodles, pag naabot mo na yung dulo ng bowl, isasara mo na yan para walang makakita. Patulugin mo ni mga bata. Tapos lagyan mo ng pampalak na isa pang noodles para hindi umapaw. Gagamitin mo ngayon parang paste yung bechamel para hindi umapaw pag nilagay mo doon. Pampatigas ba? Para solid siya pag nilagay mo. Ngayon wala kaming oven pero meron kaming air fryer na nakuha namin. And so, isa pa itong way kung wala kayong air fryer, gawin mo yung roll method na parang sa cinnamon roll. So ilagay mo yung cheese para siyang reversed lasagna ang gagawin natin dito na deconstructed. So itong bechamel, i-roll mo yung noodles, gawin mong tatlo para I love you. Wow, sweet, sana all. Tapos ngayon, ilalagay mo yung sauce dun sa plato. Tapos, ipapatong mo lang naman yung noodles na may cheese. O, ayan, di ba? Imbes na naka-layer na siya, hindi ko alam, basta ganyan lang. Wala akong maisip, wala kasi